ako. Oo, ganun lang talaga siya. Sabi niya, ready. Yes, mga ka-Team Unbearable. O, this time, pag-unfollow na rin ang ating pinag-uusapan sa nakaraang episode. Nako, in-unfollow na rin ni Nadine Lustre ang magkapatid na Yasi at Isa Pressman. At alam na natin yung kwento na syempre Nadine Lustre, itong episode na to, Nadine Lustre, James Reid with Yasi and Isa Pressman on the side. Na simulan natin sa pag-unfollow na alam naman nating lahat na talagang for the longest time na rin, ilang taon na rin after pandemic, na simulang mag-break na rin at magkaroon ng kanilang sariling mga love life itong sina Nadine at James. Hindi na bumalik talaga sa dati yung klase ng friendship ni Yasi, particular ni Yasi at saka ni Nadine, who were then in the past were really good at nasabi nilang beshi sila talaga o best friends sila. But syempre siguro dahil syempre mas matimbang ang dugo kasi kapatid ni Yasi si Isa, syempre ano siya dun sa kapatid niya. Kaya di ba yung pinag-uusapan natin doon kanina, di ba na talagang you really have to take side na hindi dahil best of friends kayo tapos may ganyan. Yun siguro yung nangyari. At dadagdagan na lang ito nung makausap natin ang ilang mga common friends, mga non-showbiz friends na mga dating business partners ni Nadine at James na medyo disappointed yata or hindi nagustuhan yung mga ilan sa mga sinabi ni James when he had his interview with Papa Oji Diaz and MJ Felipe. Dalawa lang naman yung lumabas na interview on James na medyo in-depth, medyo malalim at maraming issue na pinag-usapan from careless music, yung mga nanloko kay James Reid, yung issue kay Jeffrey O na nag-misrepresent, nagresulta ng maraming pagkakautang, 100 million, sila Isa Soberano, etc. etc. May mga punto daw doon or may mga issues or items na tila hindi nagustuhan itong mga supposedly dating kaibigan at ka-partner sa negosyo ni James. And nakarating ito lahat kay Nadine na syempre naman kaibigan. Sabi nga natin, hindi mo naman inaasa magkampi-kampihan, but kung tao ka na involved at naging bahagi ka nung galawan, hindi pwedeng hindi ka mag-take ng sides talaga or ng side. So, nung makarating di umano kay Nadine Lustre yung sinabi ni James na hindi pa siya komportable na makapareha o makatambal o makasama sa isang project itong si Nadine, sa plano niyang pagbabalik TV or what, sana mabigyan daw siya ng mga projects na alam mo yun, mag-showcase ng kanyang husay sa pagkanta, sa pag-compose, sa pag-arte na rin or what, na kina-offend di umano ng mga supporters nila ni Nadine, lalo na yung mga ibang Jadine ardent fans or avid fans talaga ng Jadine, na parang hello naman daw James, parang sinopla nila or nagpinabumirang kay James yung mga sinabi niya na parang sinasabing, hello James, between the two of you ni Nadine, ikaw itong higit na parang mas may dapat patunayan as a solo artist because Nadine has already proven herself to be a box office artist or star plus an award-winning actress. Hindi lang nanalo ng FAMAS ng Metro Manila Film Festival at Turian. Kumbaga meron na siyang mga ipagmamalaki talaga na mga legit na mga acting trophies na talagang magpapakita ng husay niya. So, medyo yun ang naging sagot or batikos or ibinatong pabalik ngayon kay James dahil dun sa sinabi niya na kami naman from our end gusto naming intindihin na parang pinuprotektahan or binibigyan lang ito ni James ng protection ng kanyang current girlfriend na si Isa, whom she called talaga na parang feeling niyang makakasama na niya ng mahaba-habang panahon kung hindi man for the rest of his life. Parang gano'n ang mga proclamation ni James about his love life now And since Isa is the sister naman ni Yasi, it is just but normal for Yasi na syempre makisimpatize naman at kampihan yung kanyang sister, di ba ga? So, 1 plus 1 plus 1 plus 1 tayo ngayon. Eto na, sumabog na nga itong mga ganitong chika. And
again, ang tinitira na naman ng mga netizens, particularly yung mga nakakakilala at mga dating supporters ng JD, na itong si James kasi nga, nasaktan di umano sila sa naging pahiwatig o pahayag ni James na parang ayaw na nitong, ang dating kasi kahit sinabing hindi siya komportabling makatrabaho for now parang ang dating is nagyayabang ka pa na ikaw nga ito may dapat kailanganin kay Nadine. Si Nadine nga ang dapat na kailangan mo para mapag-usapan ka uli. Although, sa mga nagkumpara naman sa kanila ni Liza Zuberano, na anyway pala na si Liza, sa habang pinopodcast namin ito, ibalitang pumerma na ng contract, management contract niya with a Singaporean-based entertainment company. So anyway, ibang episode po yan pag-usapan natin. So anyway, going back to James, sinasabi nga ng mga tagahanga na ikaw yung mas may kailangan kay Nadine kaysa si Nadine ang mas kailangan sa'yo. And between the two of you nga, ikaw yung mas may dapat na patunayan pagdating sa box office appeal, commercial appeal, yung artistry mo. Kasi hindi ka nga naman daw magaling ang aktor, sabi nila. Gusto ako, love ko yan si James. Oh. Tsaka, James Reid, no? Ano mo naman ako, galit din ako sa mga pangalang James, no? Alam mo yan doon. Charot! Nauwi na naman ako sa pamimersonal na pangalang James. Wala po yon. Biro lang. Basta, as an actor, as James Reid, loves ko yan si James Reid. Basta bakit ba? Ano rin ako. Pero naiintindihan ko ang mga Jaden fans na nagsasabi, kasi hindi naman lahat. May mga ibang fans sila na nagsasabi talaga na, siyempre, siguro mas pinaboran at kinakampihan nila si Nadine. Naiintindihan ko po yun dahil ako big fan din ako ni Nadine. Lalo pat, may pelikula siyang ginagawa ngayon with Ate V, no? Hello! Diba? So anyway, nasaan ako doon? Ilan na? To cut the story short na ba ako? Or dire-diretso lang? Nakailang minuto na ba ako? 6 na? Pwede na yan. So basta ganun na lamang, mga ka-Team Unbettable. Kasi sabi ko nga, kung iniintindi natin si Yasi Pressman ngayon, dahil kapatid siya nito ni Isa, si Isa naman ay babae rin namang nagmahal, si James naman ay lalaki rin namang nagmamahal, at gusto siguro protektahan nito kanyang jowa. Pero nga, may mga pangyayari at minsan may mga sinasabi tayo na sa mga ibang nakatrabaho mo, nakasama mo at naging kaibigan mo at nakanegosyo mo pa, hindi siguro maganda sa panlasa nila yung mga narinig nila. Kaya nagre-react sila para suportahan yung sitwasyon ngayon na with Nadine Lustre. O, diba? Ako naman, ganun din naman ako. Ganun din naman ako. Basta mga ka-Team Unbearable, yan lang po ang gusto po nating ibalita, i-share po sa inyo. Sa mga gusto mag-react po at magbigay ng kanilang opinion, huwag nyo lang ibabash. Kasi ako, pinipili ko namang gawing balanse ang mga facts na naririnig at nakukuha po natin sa pamamagitan ng inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, na nagpapasalamat dito lang sa Unbearable Channel!